That's so cool. Nagtatalsikan yung mga chime. Actually, I think kakamayan ko na lang. 583 square foot. Pagkano? 650. 2,650? Oo, parang mahal. Actually, dahil nandito na lang rin naman na tayo, dumiretso na tayo ng ruins. Malapit lang rin siya dito. 1892 daw sinara tong ruins. So, mahigit 100 years na siyang sarado. 6 degrees Celsius yung temperature natin today and medyo ma-blue-blue yung sky. Yan na yung pinaka-best na weather na pwede natin makuha ngayong winter. Ang oras ay 3:59 and linggo ngayon, naabutan ba natin yung bus? Nalagpasan natin yung bus. So, lakarin na lang natin dahil pagdating ng bus ng 4:16, nandun na rin tayo sa SkyTrain by that time. Napakasukal pa nitong tulay na to nung nakaraan na parang hindi ka makakadaan dito na walang tumatamang mga dahon-dahon, pero ngayon nalagas na lahat ng dahon. Pero ang ganda nung sapa. Ravine tawag nila dyan. Ravine? I don't know. I think nung before ako makarating dito, parang ravine yung pronunciation ko doon, pero ravine yung pronunciation nila dito. So, yeah, I think ravine yung tamang pronunciation. Nakita namin yung bus na padiretso ng downtown. Mga 40 minutes din yung biyahe. And I think kaya lang siya mas mabilis ngayon compared dun sa train kasi Sunday and walang traffic. Pero kung halimbawa regular day, medyo mahaba yung biyahe sa bus. So dito tayo kakain today sa Kozak. Ukrainian siya na restaurant. Thank you. Thank you. Okay. Okay, I think parang nakita ko na yung gusto ko kanina. Mama's Combo or Cossack Lunch? Ay, hindi. Hanggang 5 p.m. lang pala to, no? So, wala na yan. Folks, how are we doing today? Oh, we're good, are we? Not so bad. My name's Jaden. I'm taking care of you guys. Is it your first time at the restaurant? Second time, but last time was last year, so it's really been a while. Welcome Yeah. back. I'm happy that you guys thought of us. All right. You take a look at the menu. I'll be back in 15 minutes. Okay, yep. Dito, shashlik na lang ako. Meat skewer. Yeah, kompot. So matagal ko nang nakikita yung kompot sa TikTok. Sikat na sikat siya sa mga Slavic at saka Eastern European na content creators. So matitikman natin today. Serve cold. Serve ko. How you doing over here, guys? I already ordered. Perfect. What can I grab for you guys? I will have the shashlik Great choice. All right. One chest stick for you. and then And then Would you like? I'm sorry to interrupt. Would you like a pork or chicken chest stick? pork. Pork. It's better with pork. What was the drink again? The drink? I forgot Is it like the traditional drink? the traditional. We have kompot. Oh, kompot, yeah, Kompot, the yeah. cold Perfect. kompot, yeah. Kompot is great. and then can you add traditional borscht with beans? Perfect. Is this for the table to share? or- Yeah, for to share. Duck and basil perosi. Duck and basil. It'll just be a little bit wild because the shashlik takes about like 30 minutes. That's okay. Okay. But the borscht we can make very quickly. Do you guys Okay. maybe want to start with the borscht, or do you want to get it all at once? All at once. All at once. Okay. Are you okay to wait a little bit? Yeah. Yeah, All right. A beef borscht, duck basil, shashlik all at the same time, and free Ukrainian latte. Yeah. Yeah, Thank yeah, you guys yeah. so much. Thank you. Oh my God, so ito na yung kompot. Parang siyang, I don't know, parang lang siyang regular na juice. Gusto mo tikman? Regular na. Parang juice lang, di ba? Parang normal lang siya na juice, matamis. Tikman natin yung in-order ni Ran na Ukrainian latte. And ang ganda ng design ng coffee. Nagsisisi ako, parang gusto ko na ng sana coffee na lang rin in-order ko. Ang sarap. Refillable ba tong coffee? No. Okay lang ba umorder din ako ng coffee? Bakit? Or ng kung Later wala pagbalik sila. niya. Magkano nga yan? 6.
Six din to. Nasya trend sa TikTok. Slavic girls, Slavic boys. Ano daw benefit? Ang sexy. Wala siyang, well, yeah, bukod sa healthy siya, parang, alam mo yun, pag bumabalik sila from Dubai or from UK, tatakbo kagad sila sa underground basement nila, tapos hanapin nila yung kompot ng nanay nila or ng lola nila. Kasi, So para siyang kombucha. yeah, parang ganun. So, parang ginagawa to kapag summer season, tapos winter or spring siya iinumin. Then hindi siya brewed eh. Wait lang. Another way of... Parang preserved lang. Ganun. Yeah, may term for that. Binuro. Ano yung English ng binuro? Yung ginagawa sa kimchi. Yeah. Ano ba yung English ng binuro? Hindi ko... Fermented. Fermented. Well, parang hindi siya lasang fermented, di ba? Yeah, yan. Look at this. Masiko mo yung ano. So 583 square foot. And yung layout. This is the entrance. Isang banda yan. 15-minute walk from the office. What? Okay. So that's the view. That's the living room. Anong floor? Taas. Oh, Mataas siya. mukha siya mataas. And yung building. Kitchen. Oh, I like the Maganda. kitchen. Yeah. So that's the restroom. Bathtub. And ang laki ng sink. Pagkano? 2,650. 2,650? Oo, parang mahal. 2,400 yung max ko. Sagot ko na yung 250. 250 what? Paano kung halimbawa, sagot ko na yung pagkain at saka yung mga labas-labas, kain sa labas. Pero yung kain sa labas, parang twice a week lang, like weekends lang. Ano tayo kakain everyday? Luto, mag-grocery ako. Kapag nakakuha na ako ng work. Bakit kasi walang kantin sa work eh. Kung may kantin lang kami, no? Hindi, kung ganyan nakalapit yung titira natin, magluluto ako for lunch, dadalhin ko sa office. Or pwede ka nang umuwi, total 15 minutes walk lang naman. That would force me to walk Yeah, which is good. Baka yun talaga yung presyo ng mga properties dyan. sa area na to. So this is the house, the building, living room, kitchen, It's not bad. balcony. Yeah, maganda na. Just while you wait, I want to give you guys a little something on the house. Oh, thank you. So this is our amuse bouche. It comes with our homemade rye bread, some pickles, horseradish dip in salo. The way to eat it is you take a piece of the bread, you do a little bit of horseradish on top, and then you fold one or two pieces of salo, and then that's one bite. Yeah. Okay, let me. Thank you guys so much. This Thank looks you. really good. So this is the bread radish spread. Oh my god. The spread. Spread daw, tapos papalutin na naman. Yeah, hindi ko masyadong narinig yung instruction. Parang, tapos, pickle. Okay. Tapos, meat. Oh my God. Tikman natin to. Ang tapang sa ilong nung, hindi ko alam ngayon kung ano yung matapang sa ilong, yung pickle ba o yung radish spread. Grabe. Yung radish bread. So para siyang light wasabi, ganun. Ito yung lasang wasabi, rye bread, and I think pork tong meat na to. Actually masarap yung pork. Ito medyo parang dry siya. Pero overall, kapag halimbawa kinain siya as yung isang buo kung paano siya in-instruct na kainin, parang masarap siya. They taste good all together. And yung best part nun is it's for free, complimentary daw. Gusto kong tikman pa tong radish paste nila kasi parang ang sipa niya talaga parang oh my God, parang wasabi talaga. Oh my God, nakakaiyak. Okay. So nilagay ko yung pork at saka yung pickle. Ang sarap niya talaga. Ang sarap ng sipa. Is the amuse bouche tasting okay, guys? Yeah, we'll love it. We'll love it. Yeah. Parang kailangan natin mag-tip ng malaki. Hindi kami masyadong malaki mag-tip. Parang usually 15 lang, no? 15, ganyan. Minsan 10. Pero parang nakaka-pressure ngayon mag-tip ng 20. So this is 560 lang. 560 square feet? And then, Thank you. walang picture ng bedroom. Oh. I think they're selling the view. Or studio lang yata na to. Parang ang laki ng 560 para sa studio. Oh my God. So, napaka-elaborate ng
servings nila and ang lalaki ng serving. And parang feeling ko nabusog na nga rin ako dun pa lang sa panghimagas na or I don't know, starter na binigay nila for free kanina. Pero tingnan nyo naman to, oh my God. My God, kung paano kainin. Okay. The sour cream into the bowl. Step 2, take a bite of the sourdough. And nag-provide din sila ng guide. Ito yung guide kung paano kainin properly or ng tama. I think pwede mo naman kain kahit na anong way mo gusto kainin. Pero ito daw yung tamang way. Okay, tingnan natin kung magagawa ba natin ng tama. Parang take a bite of the sourdough. Take a bite of the onion. Ay, garlic. Tsaka ka. Okay, take a bite of the sourdough. Take a bite. And then take a bite of the... No, not yet. Ito pa. Okay, sourdough, onion. Tapos, parang matapang masyado yung bawang. Parang, I think okay na ako sa soup at saka sa sourdough. Baka na parang may kagat mo sa bawang. Yeah, parang naparami yung kagat ko sa bawang. Pero kunin na natin to. Oh my God. Ooh! Nagtatalsikan yung mga chime. Oh my God, ang laki ng chunk na nakuha ko. Actually, I think kakamayan ko na lang. Sige na to. Okay, tikman na natin tong meat skewer nila. And pork daw to, ano? Oh my God, ang sarap. Ano tagat? Dato. Kuha akong tatlo. Nakalimutan ko na kung anong tawag dito, pero oh my God. Parang yung saffron lang yung naalala ko na nabanggit niya kung paano ginawa to. Ano nga ba itong in-order mo na to? Sa duck perigee. Oh, duck. Oh my God, duck. Oh, let's go. Hindi ko sure kung parang feeling ko ilang beses pa lang ako nakakain ng duck, pero let's go. I'll get the last piece para matanggalin sa table. Oh, parang hindi ko siya gusto, Rabbit. The breast? Yeah, I don't know. I think masasarapan ka sa kanya. I think masasarapan yung mga normal na tao. Duck. Ayaw mo nito. Thank you. So I think yung mga normal na tao, masasarapan sila dun sa duck. Pero medyo, hindi ko naman sabi masalan, pero hindi ako masyadong, pag hindi ako sanay dun sa meat, like, alam ba, duck, lamb, or kahit yung mga seashells, shrimp, squid, crab, ganyan, hindi talaga ako kumakain. So parang pagdating sa meat, chicken, pork, beef, yun lang lagi yung kinakain ko. Pero oh my God, ang sarap ng pork nila. Ang sarap ng skewer. Nabusog ako sobra. Ang sarap ng pagkain, ang ganda ng ambience ng restaurant nila, and sobrang okay nung service. Yung nag-serve, nag-work daw siya sa Thailand ng matagal, and marami daw siyang mga naging friends na Filipino. And nahiya lang kami kasi yun nga, plano namin talaga namin 18% yung 18 or 20% yung i-tip. Pero nung binigay niya yung register, parang 18% yung pinakamababa. Usually kasi parang 10, 15, 20. Doon sa register nila, parang 18, 20, 25. Hindi namin afford yung 20 or anything higher than 80. So, ayun, 18 yung binigay namin. Tutunog daw in 9 minutes tong steam clock. Pero actually, narinig ko na ng maraming beses na tumunog yan habang dumadaan lang ako dito. And so, may mga tao na nag-aabang ngayon dito. Hindi ko naabutan yung timing nung akala ko meron pa akong mga 30 seconds. Pero ayun nga, tumunog na siya. So hindi ko nakunan yung pag-play niya ng music. Oh, that's so cool. Pasok lang tayo saglit dito sa Pan Pacific. Hindi ko sure kung totoong orchids ba to, pero ang ganda. Nagpagupit si Ran, so meron akong isang oras and naglalakad-lakad ako sa labas, sobrang lamig. So, nandito ulit tayo ngayon. Yan yung totem pole. Oh my God, nasa na? Nasaan yung totem pole?
What the heck? Totem pole na napakataas. Ayan. Indigenous creation yan dito sa Canada. Akit tayo sa taas. Kailangan ko mag-CR. And napakaganda nitong Canada Place. Marami pa tong space sa taas. Dito kami nag-dinner nung New Year this year, New Year last year. Okay na ako. I think hindi na ako masyadong lalamigin sa labas. So, lakad tayo papuntang Cole Harbour tapos balik. So, I think pagbalik natin, tapos na si Ran sa pagupit niya. Isa sa mga favorite ko na decoration dito is yung giant globe. Ipapakita ko sa inyo. Nandito siya sa ceiling nitong, ayan. Ganda niya. Okay, sarado sila today, pero usually pwedeng pumasok dito sa loob para makita ng mas malapitan yung globe. Ikutin natin. Ikot tayo pa ganun, papunta dun sa Olympic Torch. Which is isa rin sa mga magagandang icons dito sa Vancouver, yung Olympic Torch. May mga friends ako na ang sabi nila, mukha daw tong giant douche. Ayan, pero ang tawag dito ay ang The Drop, which is supposed to be kahubog niya yung water drop. It signifies our relationship with the precious commodity of water. So yeah, it's a water drop. Hindi siya something else. Pero oh my God, napakalaki niya. Hindi ko sure kung kita ba kung gaano siya kalaki. Wait lang, tatayo ako next to it. And buti na lang wala na masyadong mga tao ngayong ganitong oras. So ganito siya kalaki. Mataas na mataas siya. Alas 8 pa lang ng gabi pero wala nang katao-tao dito ngayon. Samantalang nung summer alas 9:30 na ng gabi. Maliwanag pa dito. Tirik pa yung araw and marami pang mga naglalakad dito. Pero ayun nga, pag winter, mabilis dumilim. And so, hindi na rin nagstay sa labas yung mga tao dahil malamig. Okay, so nandito dapat yung Olympic Torch nandyan sa likod nito. Pero ito yung Christmas Village dito sa downtown Vancouver. Silipin natin kung ano yung meron doon. Yan, unlike nung pinuntahan natin nung nakaraan sa North Vancouver, itong may entrance fee to. Hindi ko lang alam kung magkano yung entrance fee. Naaamoy ko yung cinnamon pretzel galing sa loob ng Christmas Village. Para akong nagugutom pero wala akong dalang cash and ayun nga, meron silang gate dito. So, hindi lahat pwede pumasok. Yung mga may pambayad lang. And, oh my God, hindi ko na makita. Okay, andun yung Olympic Torch. Walang ilaw yung Olympic Torch. So, I think, ikot na tayo para pagbalik natin dun sa Gastown. Sakto tapos na rin si Ran sa pagpapagupit niya. Feeling ko malalaglag na yung mata ko. Oh my God. This is the Expo Line train to Pero, King George. sa bintana ako, pauwi naman na kami. And so, okay lang. Saan tayo bababa? Pa King George to. Commercial? Okay. Stadium Chinatown. Passengers requiring an elevator should exit. Good morning, world. Ang ganda ng Christmas tree. Ganyan lang siya. Simple lang siya. Medyo hindi masyadong masama yung panahon today. Cloudy, which is the usual. Pero at least hindi umuulan. Kakabili ko lang actually nitong creatine na to and never ako nag-creatine before. So, I think second day ko pa lang. And wala naman ako mataas na expectation pero hoping ako na mag-improve yung katawan ko after gamitin to. Ang dugyot ko tingnan pero okay lang, sa gubat lang naman tayo maglalakad. Wala naman ibang makakakita sa atin. Actually, wala na rin yung mga bears, nag-hibernate na sila. And medyo sobrang maulan lately kaya malakas yung agos nitong ravine. Marami siyang tubig today. Usually, kalmado lang
yung water dyan, kalmado lang yan. Pero ngayon, malakas yung agos niya. And sana hindi tayo malaglag. Mag-uumpisa tayo today with 577 steps. Ito lang yung mga steps na ginawa ko this morning sa bahay. Yung mga paglakad-lakad sa kusina, sa kwarto at saka sa CR. Pero yung goal ko today is around mga 5,000 to 7,000 steps. Well, yung ultimate goal ko for the day is still 10,000 steps. Pero after nitong walk na to, ang goal ko is around 7,000 steps. Tapos the rest, parang pupunuin ko na lang siya ng paglakad-lakad sa loob ng bahay. Yung mga pagpunta-punta sa CR, ganyan. And ang temperature natin today ay, sobrang okay, 9 degrees Celsius. So, napaka-tolerable nito and napaka-perfect nito sa paglalakad. And yung 9 degrees, ito na yung pinakamainit na temperature natin for the day. Maya-maya, bababa na siya ng 6 degrees Celsius. So, let's go. Merong nag-post ng schedule ng daan ng tren dun sa Facebook community group dito sa Port Moody. Pero hindi ko na siya inintindi masyado kasi yun nga, as long as maririnig ko siya na paparating, maiwasan ko naman siya kagad. And hindi naman ako naglalakad ng sobrang matagal at saka sobrang mahaba dito sa riles ng tren. So, I don't think na trespassing yung ginagawa ko. I'm not really sure. Oh my God. Pero maraming dumadaan dito. So, I don't know. Try natin bumaba dito sa mud flats. Nakakababa ako dito nang walang issue nung summer. Pero ngayon parang ang hirap niya dahil, oh my God, dahil ang daming dahon. And basa yung lupa. Holy shit. Kaya yung problema ko ngayon is kung makakaakyat pa ba ako kapag bumaba ako dito. Oh my God. Buti lang, may kapitan. Sana stable to. Oh, stable siya. And then magiging madulas tong mga malalaking sanga ng puno. Pero hindi tayo tatapak dyan dahil ayokong mabalian ng spine. Saan ako dadaan? Okay, I think dito na lang. See? Okay siya. Pero ayun, bawal din pumunta dito sa mud flats. Oh my God, ang dumi ng kamay ko. Foggy today. Actually, pag mga ganitong oras, mga pasado alas 12 na, medyo nagki-clear out na yung fog. Pero ngayon sobrang malabo pa rin yung kabilang side ng dagat. Rocky Point Park actually yung nandun sa kabilang side. Which is, park lang siya. Parang wala masyadong mga bahay-bahay sa Rocky Point Park. Parang kailangan mo pa tumawid ng Klahani para makapunta dun sa mga bahay-bahay, which is puro mga kondo. Lately rin, nagtitingin-tingin kami ng mga okay na malilipatan sa downtown, sa mas malapit sa work. Parang mas na-observe kasi namin na since lagi na lang rin naman kami nasa downtown na every time na meron kaming appointment, dentist, doctor. Meron din dito sa Port Moody pero parang we always end up going to downtown. And so yung travel time, hindi rin naman ganun katagal, mga 40 minutes lang rin naman. Pero yun nga, mas magiging convenient siya kapag halimbawa nandun lang kami rin nakatira para walking distance lahat. Actually, dahil nandito na lang rin naman na tayo, dumiretso na tayo ng ruins. Malapit lang rin siya dito. Oh my God. Wait, sa kabila pala tayo. Dapat dumaan pabalik dahil nandun yung kapitan. I mean, yung parang sanga na pwedeng hawakan. Okay. Feeling ko medyo challenge tong madulas kasi to. Pero I think pag nakasampa ako dito nang walang issue, madali na lang ako makakabalik dun sa pinakataas. Kung makakasampa ako nang walang issue, madulas ba? Hindi naman siya madulas. Hey, let's go. Yep. Then next. Okay. Ito yung kailangan ko lang hawakan. At least may pinanghahawakan ako.
Kaya naman. Sumasabit yung camera. Oh my God. Yeah, kaya naman. Let's go. Dumi ng kamay ko. Nakakalbo na yung mga malalaking puno. Parang 3 weeks ago lang, kulay orange pa sila. And so may mga shrubs dito sa gilid. So nagpo-form sila na parang bubong kapag summer. And maganda dumaan dito kasi parang ang fairy tale ng dating, lalo na pag spring, summer. Kasi puno sila ng greens at flowers. Pero ngayon wala na silang lahat. And mga around, siguro mag-uumpisa sila mag-usbungan uli, mga February, tapos mga March, mag-full bloom, full green sila, tsaka with all the flowers. Sobrang grabe yung mga flowers dito kapag spring. I think makakapunta naman tayo sa ruins ng walang issue dahil, baho, oh my God. Dahil low tide today, ang lansa ng amoy. I think galing yun dito sa mud flats. Marami na ditong mga artwork. Tingnan natin sila. So isa to, which is napaka-effort kasi nasa ilalim pa talaga nitong parang pinaka-basement. And then ito rin, I don't know, hindi ko siya mabasa kung ano man siya. Pero I think ito ang pinakamaganda sa lahat ng mga artwork dito. See, ang ganda niya. Sino kaya si Anek? Pero dalawa yung pangalan niya dito sa ruins. 1892 daw sinara tong ruins. So, mahigit 100 years na siyang sarado. And so, kaya ito na lang yung natitira sa kung ano man siya in the past. Totoo nga yung sabi nila na 100 years from now, nothing really matters. But I don't know. We're not 100 years from now. We're living today, so everything still matters. For tonight's dinner, iinitin ko lang yung kanin at saka yung rotisserie. And pakukulaan ko lang konti yung mixed vegetable yung frozen na mixed vegetable, tapos lalagyan ko ng cream of mushroom. So sobrang convenient meal lang na to, pero sobrang perfect niya ngayon na sobrang maulan and malamig. And ito yung frozen veggie na gagamitin natin. Mix siya ng broccoli, cauliflower, and carrots. And may natitira pa pala akong green leafy. Ito yung kalahati ng binili kong fresh na spinach. Hindi ko siya naubos nung nakaraan. So, ilalagay ko na lang rin to dito kasi medyo nagtutuyo-tuyo na siya. And para sa sausawan, toyo, suka, and bawang. Okay, and dahil kulo na siya, ilagay na natin itong cream of mushroom. Halu-haluin natin ng konti. Kasi iwanan natin ng mga 5 minutes. Okay, feeling ko medyo na parami yung lagay ko hiwa ko ng bawang, pero okay, so kumukulo na siya. And 5 minutes na rin siya dyan, so ito na yung perfect time na ilagay yung spinach. Okay, let's go. So ito na yung chicken, cream of mushroom, sausawan, and chicken. So matabang daw tong cream of mushroom. Although, hindi ko talaga siya nilagyan ng salt kasi parang medyo ma-sodium na siya dun sa label niya sa likod. Pero pwede namang lagdagan ng asin. Pero sabi niya rin hindi na daw. Okay na daw. Kasi pwede naman na daw pagtiisan. Overweight ako ng 2 kilo pero hindi na ako umaasa at hindi na rin ako nag-e-effort na bawasan pa siya, lalo na ngayon na holiday season and feeling ko
Feeling ko abot ako ng 70 kilograms bago matapos tong taon na to. Pero ayun, may mga preparations ako for next year para mabawasan yung timbang ko ng mga 2 or 3 kilo lang naman. Tapos i-maintain ko na yun. Tapos itatry ko mag-gym 3 times a week ngayon. Parang twice a week lang ako nag-gym. Pero nakaka-hit naman ako ng 10,000 steps almost every day. And speaking of Christmas season, plano namin pumunta ng either Victoria or Seattle or Terrace for 1 week. Sa Seattle, sa US yun. Yung Victoria, island yun na malapit lang rin dito sa Vancouver. Siguro mga 3 hours na biyahe lang yun from Port Moody. And medyo mas warmer dun at saka hindi maulan. So, sobrang okay siya. Sa Terrace naman, oh my God, ang kapal na ng snow dun. Sobrang north yun, malapit sa Alaska. 2-hour na plane ride. So yun yung pinagdidesisyonan namin. Or pwede rin kaming mag-stay na lang dito sa Port Moody para mas matipid. And sobrang dami rin mga magagandang pasyalan dito sa Port Moody. And ayun nga, malapit lang rin sa downtown ng Vancouver. So I think ayun lang muna for today. Thank you sa pagsama sa akin. Sobrang na-appreciate ko kayo. Lalo na yung mga tao na umabot sa end ng video na to. Salamat. Kita-kits ulit next vlog. Bye.